Magandang araw mga bata! Halina't makinig sa ating aralin sa MTB MLE1 para sa unang quarter, ika-4 na linggo. Layunin ng araling ito na natutukoy ang pangalang pambalana. Mga bata, tingnan ang mga nakaguhit na larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? May nakita ba kayong bata, babae at lalaki? Nakita nyo rin ba ang bag, lapis at papel? O di kaya ay damit? Nakita nyo rin ba ang mesa at silya? May nakita rin ba kayong bola, payong, o di kaya ay sapatos at ruler? Basahin nating muli. Bata, babae, bag, papel, lapis, ruler, lalaki, payong, mesa, silya, damit, sapatos, bola. Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Ang mga salita ay nagsisimula sa maliit na letra. Mga bata, buksan ang inyong module sa pahina 5. Babalikan natin ang kwentong pasalaysay tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng bata. Basahin natin ang mga pangungusap. Bilang 1, kailangan namin ang pagkain upang maging malusog. Bilang 2, kailangan namin ang tahanan na masisilungan. Bilang 3, kailangan namin ng damit, proteksyon sa init at lamig ng katawan. Bilang 4, si Lala at Lito ay mga bata na may pangunahing pangangailangan. Pansinin mo ang mga salitang may salungguhit: pagkain, damit, tahanan, bata. Ito ay tinatawag na pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Mga bata, inyong sagutan ang gawain 4 sa pahina 8 hanggang 9 ng inyong module. Tukuyin at bilugan ang pangalang pambalana sa pangungusap. Bilang 1, ang lata ay kay Lito. Bilang 2, ang bata ay mataba. Bilang 3, mauubos ni Abby ang ubas. Bilang 4, may laso si Lala. Bilang 5, nabasa ang aso. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 1, lata. Bilang 2, bata. Bilang 3, ubas. Bilang 4, laso. Bilang 5, aso. Mahusay! May bago na naman kayong natutunan mga bata. Ngayon ay ating talakayin ang susunod na aralin. Layunin na kapag susunod-sunod ng mga pangyayari sa mga tekstong nagbibigay kaalaman. Mga bata, makinig ng mabuti sa kwentong babasahin ko at pagkatapos ay maging handa sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwento. Sina Lito at Tito. Ito sina Lito at Tito. Sila ay kambal.
Mabait si Lito. Mabait si Tito. Mababait sila na bata. Ano-ano ang nais ni Lito at Tito? Nais ni Lito at Tito ang pagkain. Nais ni Lito at Tito ang tahanan. Nais ni Lito at Tito ang damit. Nais ni Lito at Tito ang magsulat, ang magbasa at ang bumilang. Ito ang nais ni Lito at Tito. Kaya naman sa silid-aralan ay bibo sina Lito at Tito. Si ina at ama ay natutuwa sa kanila, kaya papel at lapis ang regalo nila. Ang kwento ay binubuo ng simulang pangyayari, gitnang pangyayari, at wakas na pangyayari. Ito ay isang paraan upang maunawaan ang naganap sa kwentong binasa o napakinggan. Ito ay tinatawag na pagkasunod-sunod ng pangyayari. Basahin muli ang unang pangyayari. Basahin muli ang gitnang pangyayari. Basahin muli ang huling pangyayari. Ngayon ay inyong sagutan ang gawain 5 sa pahina 9 ng inyong module. Pagsunod-sunurin ang pangyayari sa kwentong napakinggan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Nais ni Lito at Tito ang tahanan. Nais ni Lito at Tito ang damit. Nais ni Lito at Tito ang magsulat, ang magbasa at ang bumilang. Nais ni Lito at Tito ang pagkain. Narito ang tamang sagot. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Tandaan, matapos pong matutuhan ang lahat ng aralin, dapat mong tandaan na ang bata ay may mga pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at tahanan. Ang mga salita na kadalasan nating ginagamit kapag binaliktad ay nakabubuo ng ibang salita na mayroong ibang kahulugan. Ang pangalang Pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Ang pagsasaayos ng kaganapan sa kwentong napakinggan ay maaaring lagyan ng bilang upang malaman ang mga pangyayari. Pag-alam sa mga natutuhan sa pahina 9 ng inyong module. Kung ikaw si Lito, ano ang iyong mga pangangailangan? Iguhit. Sagutan din ang pangwakas na pagsusulit sa pahina 10. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Bilang 1, ano ang kailangan ng mga bata sa kanyang paglaki? A. Damit at bahay. B. Bahay, damit, pagkain. C. Pagkain. Tamang sagot. Bilang 2, ang tunog ng letrang L ay L. Ano naman ang tunog ng O? A. O. B. O. C. O. Tamang sagot. Bilang 3, ano ang tamang baybay ng larawang ito? A. Ubas. B. Obas. C. Uvas. Tamang sagot. Bilang 4, anong uri ng pangalang Pambalana ang salitang bata? A. Tao. B. Bagay. C. Hayop. Tamang sagot. Bilang 5,
Paano mo napagsunod-sunod ang kwentong napakinggan? A. Paglalagay ng bilang o letra sa pangyayari. B. Paglalagay ng check sa pangyayari. C. Paglalagay ng X sa pangyayari. Tamang sagot: pagninilay sa pahina 10. Basahin at sagutin ang mga tanong. Masaya ako sa aming tahanan. Buo ang pamilya ko. Si ama, mama, si ate at kuya. May sapat na pagkain, maayos na tahanan, at nag-aaral din ako. Tanong: bakit masaya ang bata sa kwento? Kung nakakita ka ng bata na walang baon sa inyong paaralan, ano ang gagawin mo? Magaling at naisagawa mo ang lahat ng gawain. Kung mayroon kang di nauunawaan ay makipag-ugnayan sa iyong guro. Paalam!